Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Resurrected
Amen po. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at welcome po muli sa ating pong daily devotion online ministry, ang salita ng buhay. So magandang hapon po sa ating pong Pastor June, sa ating pong Ma'am Maria, sa ating pong Pastor Eric at Ma'am Milen. At sa bawat isa po na nakikinig sa hapon na ito, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras para makinig po ng salita ng Diyos sa hapon na ito. At nais ko lang po batiin yung mga kapatiran na nagdiwang, magdiriwang at nagdidiwang ng kanila pong mga karawan at anibersaryo. So, blessed birthday and blessed anniversary po sa inyo po. At ganoon din po sa nagbigay po ng tanging bilang. Maraming salamat. Nawa ang awitin na naawit sa hapon na ito ay nagsilbing paghanda ng puso natin bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. So di na po para magpakatagal, ang ating pong pag-aaral ay magmumula po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ito po ang sinasaad ng salita ng Panginoon. But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So basahin ko naman po sa Tagalog. Natapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sumandalin niyo mo ko, pumikit, tayo po'y manalangin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's pray. Nakilang Diyos, sa maraming makapangarin sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, upang makapag-aral muli ng inyong pong salita sa hapon na ito. At Panginoon, sa mga oras na to, ako po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang naisip na salita at nagawa, upang kami po'y maging karapat-dapat po sa inyo pong gawain na ito, at maging kaaya-aya po ito sa inyo pong harapan, Panginoon. At sa mga oras na to, Panginoon, kayo pong siyang magbigay ng stable na internet connection sa aming pong online ministry na to, Panginoon. Wala pong maging aberya, wala pong maging hadlang, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang sa amin po, Panginoon, nawa kayo pong siyang magbigay ng karunungan at kaunawaan sa bawat isa, Panginoon. Especially po sa akin, Panginoon, na gagamitin niyo po sa hapon na ito. Nawa ay hindi po makita ang aking kakulungan, ang aking pong gulang, ang aking pong kabataan, Panginoon. Bagkus makita po ang pagpapala at paalala ng inyong pong salita, Panginoon. At Panginoon, sa mga oras na to, ay mga pauwi pa lamang po, kayo pong siyang mag-ingat sa kanila pong mga biyahe, Panginoon. At kayo pong siyang maghatid sa kanila ng ligtas sa kanila pong mga tahanan, Panginoon. At lahat po nito, Panginoon, ay aking pong binabalik at sa iyo po lahat po ng kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa hapon na ito, all we have is grace. All we have is grace. Para po sa ating introduction, ang salitang grace o biyaya ay nagmula po sa salitang Griego na charis. Okay? Charis. Na nangangahulugang unmerited favor. So, kapag sinabi pong unmerited favor, ito po yung pag-receive o pagtanggap ng mga bagay or something good na hindi naman natin deserve, na hindi naman tayo karapat-dapat yet ibinigay sa atin. So, may mga pagkakataon kapag tumingin po tayo sa ating mga achievements, sa ating mga talento, sa ating mga possessions, sa ating mga pagmamayari natin, sa ating mga abilidad, inisip natin na kaya natin nakamit yung mga bagay na yon dahil ito sa sariling effort natin.
Yes, di natin pinawawalang bahala o dinidisregard yung hard work, pero nawa, we must remember that behind everything, all we have is the grace of God. Sa 1 Corinthians chapter 15, inaddress ni Pablo ang isa sa pinaka-importanteng katotohanan sa ating pananampalataya. At ito po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi po may mga tao, may mga mananampalataya sa Korinto ang kine-question ang pagkabuhay ng mga patay o yung tinatawag na the resurrection of the dead. Kasi kahit na inaccept na nila si Jesus Christ, they are still struggling with the idea na kahit yung mga mananampalataya or specifically the dead in Christ ay muling nabubuhay o muling mabubuhay sa inaharap, which is to this day we're still looking forward at yung pong nilulook forward to. That's why sabi ni Apostle Paul na kung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, di imposible na mabuhay yung mga patay na nanampalataya sa Kanya, yung mga dead in Christ. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 13. Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? Ano po? And madami po itong kasunod. Ano po? So, kinuha ko lang po yung part na yun para mayroon po tayong gist or kumbaga parang sneak peek ano po. So, as Paul defended the truth of Christ's resurrection, nag-reflect din siya sa kanyang buhay. Kung titignan po natin kung sino po ba si Apostle Paul noon. Siya yung tao na noon na nang-uusig ng mga Kristiyano na naging apostol not because he deserves it but because of the grace of God. Ano po? That's why sabi nga po ni Apostle Paul, di ba, dito po sa ating verse na binasa sa ating pong main text, but by the grace of God I am what I am. Ano po? Makikita po natin na naunawaan ni Pablo na yung kanyang bagong identity, yung kanyang bagong pagkatao, yung kanyang kaligtasan at kanyang ministeryo, yung kanyang pagpapagal ay hindi dahil sa kanyang sariling abilidad, hindi dahil sa kanyang sariling kapasidad, kundi dahil mapagbiyaya ang Diyos. And that truth applies to us today. All we have is grace. Biyaya lang po ang meron tayo. Ano po? So, para po sa ating main points, all we have is grace. Number one, all we have is grace in salvation. Number one, in salvation, sa kaligtasan. Biyaya lang ang meron po tayo sa ating pong kaligtasan. Kung meron man pong pinakamagandang halimbawa o pinakamatibay na ebidensya patungkol sa biyaya ng Diyos, ito po yung ating kaligtasan. Ano po? Alam naman po natin, bago ang ating Panginoong Hesus, ang tao po ay separated o nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, kung saan di natin maililigtas ang ating sarili sa pamagitan ng ating kabutihan at gawa natin. But God, through His love and mercy, pinrovide niya yung way para tayo'y mapatawad sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, ang kaligtasan, ito po yung isang bagay na hindi kayang paghirapan ng tao. Kundi, ito po ay isang regalo na ibinigay ng Diyos. So, wag na po tayong magpakalayo. Isa sa mga halimbawa nito ay si Pablo. Ano po? Sabi ko nga po kanina, si Pablo po ay dating nanguusig. At hindi lang nanguusig, siya po ay pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Example na po dyan si Deacon Stephen. Ano po? So siya po ay nanguusig at nangpapatay ng mga Kristiyano, pero at one point in the road of Damascus, kinatagpo, binago, at pinatawad siya
ng Diyos. This reminds us that no one is too far from God's grace. Wala pong taong malayo mula sa biyaya ng Diyos. Kaya kung meron man pong nakikinig sa mga oras na to na hindi tiyak sa patutunguhan ng kanilang kaluluwa, once na dumating ang kamatayan, the Bible clearly tells us na lahat tayo ay nagkasala at di tayo nakaabot sa standard, hindi tayo nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Pansin niyo po, kahit ayaw natin magkasala, nagkakasala tayo. Why? Dahil we are sinful in nature, we are naturally sinners. Tayo po ay likas na makasalanan. Dahil po dun sa ginawa ni Eva at Adan nung unang panahon. So, nang dahil doon, sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, di lang ito yung kamatayan pisikal, kundi kamatayan spiritual din. Saan? Saan itong kamatayan spiritual? Sa impyerno. Sa impyerno. So, paano ngayon yan, Brother Gerson? So, wala nang pag-asa. But, here's the good news. Here's the catch. Sabi po sa Romans 6:23, di po ba? "For the wages of sin is death." But, di po doon natapos. "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." Ang regalo daw po ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan saan? Sa langit. At ito lamang po ay ating makakamtan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ano bang ginawa niya? Bumaba siya dito sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Kung saan tayo dapat yung nandun Tayo po dapat yung nasa kalagayan niya, pero inako niya ang lahat. Sabi nga niya sa krus, di po ba? It is finished. Naganap na. Di na natin kailangan paghirapan para makapunta tayo sa langit. All we have to do is to accept that gift from God. So, Brother Jason, paano ko matitiyak ang langit? Paano ko matatanggap yung regalo ng Diyos? Una, aminin natin na tayo'y makasalanan. It all starts with humility. Aminin po natin na tayo'y makasalanan. So, pangalawa, paniwalaan natin, panampalatayaan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, kung saan binayaran niya yung ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay. And thirdly, tumawag tayo sa Kanya para tayo'y Kanyang iligtas at tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. So mamaya po pagkatapos po ng ating pong devotion na to, meron pong tinatawag na sinner's prayer. Kaya kung gusto nyo pong matiyak ang langit at sa mga oras na to, di po kayo sure kung saan papunta ang inyong kaluluwa once na kayo'y mamatay, meron po tayong sinner's prayer after this devotion. So arin nyo pong inyo po. Arin yung inyo po yung prayer na yon. So ang kaligtasan ay hindi po reward para sa mga mabubuting tao. Kasi kung ito po ay reward sa mga mabubuting tao, wala pong makakuha nun. Lahat, sabi ko nga po, lahat po tayo ay nagkasala. All have sinned and come short of the glory of God. Ito po ay regalo para sa mga taong nanampalataya kay Kristo. Kung bakit ligtas tayo ngayon, it's not because we were good enough. It's because God's grace was enough. Kung bakit tayo ligtas ngayon, hindi dahil mabuti tayong tao, kundi dahil sapat ang biyaya ng Diyos. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Kaya naniniwala po ako na kahit
matagal na po tayo sa ating pananampalataya, we still need to hear the gospel. Ano po? Kailangan pa rin po natin marinig ang patungkol po sa kaligtasan para mabalik tanaw po natin na kung bakit tayo nandito. It's all because of the salvation, the saving grace ng ating Panginoon. Ano po? So, tayo daw po ay naligtas dahil po sa biyaya sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay regalo ng Diyos at hindi sa pamagitan ng ating mabuting gawa para walang makapagyabang. Ano po? So, all we have is grace, number 1, in salvation. Secondly, all we have is grace, number 2, in serving. All we have is grace in serving. Biyaya lang po ang meron tayo sa paglilingkod. Matapos maranasan ni Pablo ang biyaya ng Diyos, dinevote po niya, inilaan po niya yung buhay niya para sa Diyos. But notice what Paul said here. Ano po? Sa verse number 10. I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Yes, nagpagal si Pablo, pero di niya kinuha yung credit. Nirecognize niya na kahit yung abilidad niya na maglingkod ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sometimes when God gives us a ministry, a talent, a position or an opportunity, we can become proud. Pwede tayong maging mapagmataas. You might think na, nagagamit ako kasi talented ako eh. Pinili ako kasi magaling ako. O di kaya, naglilingkod ako sa Diyos kasi dapat, ayun talaga yun eh. Dapat ako na maglingkod sa Diyos. Pero in all reality, okay, naglilingkod tayo sa Diyos, di dahil deserve natin yung pribilehiyo, kundi dahil ibinigay niya sa atin yung pribilehiyo. Gets niyo po? Ano po? Sa totoo lang, hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Yet, inallow niya tayo na mag-participate sa kanyang gawain. And it's a great privilege na mapaglingkuran ang mga hari ng mga hari, ang Diyos, sapagkat it is all by grace. So yung panawagan para maglingkod, biyaya lang po yun. Yung abilidad na makapaglingkod tayo, biyaya lang din po yun. At yung opportunity na makagawa tayo ng impact sa buhay ng isang tao, hindi dahil sa atin, kundi biyaya lang ang lahat. So instead na magyabang tayo kung ano yung nagawa natin para sa Diyos, maging thankful tayo sa Diyos dahil inallow niya tayo na makapaglingkod sa Kanya. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 14, si Apostle Paul po ang nagsasalita po rito. Ito po ang sinasabi. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. So, all we have is grace in salvation. All we have is grace in serving. And thirdly and lastly, all we have is grace in our substance. All we have is grace in our substance. So, ang salitang substance, okay, pinapatungkalan po nito ang ating buhay. Yung existence natin, yung abilities natin, mga resources natin, yung mga blessings na natatanggap natin sa Diyos. Lahat ng meron tayo ay dahil sa Diyos. So, mga talento natin, biyaya ng Diyos lang po yan.
mga opportunity, mga oportunidad na dumadating sa atin, dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Yung kalakasan ng ating pangatawan, dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Minsan we focus so much sa mga bagay na wala tayo, na nakakalimutan natin na i-appreciate yung mga bagay na dahil sa biyaya ng Diyos meron tayo. Ano po? Pero the fact na patuloy tayong pinoprovide at pinoprotektahan ng Diyos ay patunay ng kanyang kabutihan. Ano po? Wala po tayo sa kalagayan natin ngayon. Lalo na po ako, personally. Ano po, bago po ako mapunta sa church, masasabi ko po na walang direksyon yung aking buhay. Ano po? Pero ever since na ako po napunta sa church, kinatagpo ng Panginoon, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, though yes, may mga problema, pero di ko po may tatanggi that God is truly gracious. Ano po? At lahat po, kung bakit po napagsalita sa inyo pong harapan, di ko po in-expect na magagawa po ito. Biyaya lang po ng Diyos. Kung bakit ako nakapag-special number, ano po, which is hindi ko po talaga nature na kumanta. Ano po, pero dahil sa changing grace ng Panginoon, in-enable niya ako yung makapagsalita sa harap ng mga daming tao para i-share ang gospel. Biyaya lang po lahat. At wala po akong maipagyayabang sa harapan ng Diyos because everything is by the grace of God. Kaya sabi nga ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Ano po? So para po sa ating pagtatapos, Brother Gerson, if all we have is grace, ano yung pwedeng gawin natin? If all we have is grace, let us, number one, para po sa ating conclusion, let us praise God. Let us praise the Lord. Ibigay natin ang kapurihan sa Diyos dahil siya ang pinagmulan o source ng lahat. Kaya wala po tayong maipagyayabang sa Kanya. Hindi lang po purihin siya, not only to praise Him, not only to praise God or praise the Lord. Secondly, if all we have is grace, let us, number two, proclaim His grace or proclaim His goodness or proclaim the gospel. Tulad ni Pablo na nakaranas ng biyaya ng Diyos at dahil doon, ibinahagi niya ang ebanghelyo, dapat ibahagi din po natin, i-share din po natin sa mga tao yung same grace na nagbago sa atin. Ano po? Sapagkat ang taong tunay na nakaunawa at nakaranas ng biyaya ng Diyos ay hindi mananatiling tahimik. Ano po? Patungkol doon. Sabi nga po nila, you can't share what you don't have. So if all we have is grace, let us praise the Lord, let us proclaim His grace, and thirdly, lastly, finally, let us practice humility. Ano po? So, practice humility. Magpakumbaba po tayo. Kapag inaalala natin na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, di natin mailulok down yung mga tao sa paligid natin. At ma-appreciate natin kung paano gumawa ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo magaling. Hindi po tayo magaling. Tayo ay pinagpala lamang dahil mapagbiyaya ang Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay minahal lamang dahil mapagbiyaya ang Diyos. Nawa ang mensahe na to ay nagsilbing paalala sa atin na i-humble natin ang ating mga sarili before God and i-appreciate natin yung biyaya, yung grace na ibinigay niya sa atin. Everything we have and everything we are is because of His grace. Our service,
is grace, our salvation is grace, our life itself is grace. Kaya sana kapag tinignan po natin ang ating mga sarili, tulad ni Pablo, masabi po natin, tulad po ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. All we have is grace. Let us pray para po sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras at pagkakataon, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, upang makapag-aral po ng inyong pong salita. Nawa, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, nawa, tulungan niyo po kami na magbalik tanaw, Panginoon, na i-remind niyo po kami, Panginoon, na kung bakit po kami nakagawa ng mga bagay para sa inyo or sa amin man pong buhay personally, ay hindi po dahil po sa sarili po naming abilidad o kapasidad, Panginoon, kundi dahil po sa inyo pong biyaya. Mula po sa pagkaligtas ng aming kaluluwa mula sa apoy ng impyerno, hindi po dahil po sa kami po'y mabuting tao, kundi dahil po sa tinanggap namin ang tulong na inyo pong inihandog, ang inyo pong libreng regalo, ang kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. At nawa, Panginoon, maraming salamat din po sa reminder na kung bakit kami nakapaglingkod ay dahil po sa inyo pong biyaya. Nawawag po namin i-take lightly or wag po kami masumpungan na nagmamataas dahil hindi po kami karapat-dapat na maglingkod po sa inyo, Panginoon. Bagkus ito po pribilehiyo na hindi po namin deserve yet ibinigay niyo po, Panginoon. At Panginoon, ganun din po sa aming mga substance, Panginoon, ay kayo pong siyang nawa, tulungan niyo po kami na tanawin ang inyo pong kabutihan sa aming pong buhay, na manandigan sa inyo pong Panginoon, na magtiwala sa inyo at nawa, Panginoon, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng bagay ay dahil lamang po sa inyo pong biyaya, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming pong napag-aralan ay ibalik niyo po sa akin, Panginoon. Hindi po nawalan ng kabuluhan ng aming pag-aaral, bagkus tumimo po ito sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. At Panginoon, ganoon din po mga patuloy na pauwi pa lamang, Panginoon, kayo pong siyang mag-iingat sa kanila. Hatid niyo po sila ng matiwasay at bigyan niyo po sila ng masarap na kapahingaan, Panginoon. At Panginoon, kayo pong siyang patuloy na mag-bless sa gawain na ito, sa gawain ng church, lalo na po dito po sa online ministry, ang salita ng buhay. Nawa, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na umabot sa mga kaluluwa, sa mga mahalagang kaluluwa, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, tapos na po tayo at magandang hapon po muli sa Bawat Isa. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving
wonderful words of life, beautiful words, wonderful words.